Ang kwento na ito ay mula kay Sir Howard Schultz, ang chairman at CEO ng Starbucks, pero bago yan huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Simulan na natin. Ang aking pagkabata ay naukit sa matinding realidad ng kahirapan. Lumaki sa mga proyekto sa pabahay ng Brooklyn, New York. Ang salitang, hindi, ay mas madalas na umalangaw kaysa, oo. Ngunit ang pagpigil na iyon, ang patuloy na pagtanggi, ay nagpasigla lamang sa aking determinasyon. Ito ang naging soundtrack sa aking walang humpay na paghahangad ng isang mas magandang buhay, isang buhay na sa huli ay maghahatid sa akin na bumuo ng isa sa mga pinakakilalang tatak sa mundo at masiguro ang aking lugar bilang ika-232 pinakamayamang tao sa United States, na may netong halaga na $2.90 bilyon. Ito ang aking kwento. Ipinanganak ako noong ika-19 ng Hulyo taong 1953, sa isang uring manggagawang pamilya na nagpupumilit na mabuhay. Ang aking ina ay nagtrabaho bilang isang receptionist, at ang aking ama, isang veterano ng World War II, ay naghatid ng mga lampin. Ni hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo, ngunit itinuro nila sa akin ang mga halaga ng pagsusumikap at hindi natitinag na dedikasyon. Ang kanilang buhay ay isang patunay ng walang pagod na pagsisikap, ngunit madalas kong iniisip kung talagang naranasan nila ang kagalakan at katuparan na nararapat sa kanilang paggawa. Ang kahinaan ng kanilang pinansyal na seguridad ay malupit na nalantad ng ang aking ama ay nabali ang kanyang bukong-bukong sa trabaho. Ang nagresultang mga bayarin sa medisina ay nagbunsod sa amin sa isang panahon ng matinding kahirapan, isang matinding paalala ng katiyakan ng kaligtasan ng buhay para sa mga pamilyang manggagawa. Ang karanasang iyon ay nagpatibay ng isang pangako sa loob ko, sisiguraduhin kong walang ibang magtitiis sa gayong mga pakikibaka. Karamihan sa mga teenager ay nagsisimula sa kanilang buhay sa pagtatrabaho sa paligid ng 18. Ang aking paglalakbay ay nagsimula ng mas maaga, sa 12 taong gulang. Nagsimula akong magbenta ng mga pahayagan at magtrabaho sa isang lokal na kafe. Isinakripisyo ang karaniwang pagkabata para sa pangangailangang mag-ambag sa kita ng aming pamilya. Bagamat hindi ako isang straight A na estudyante o isang standout sa mga paligsahan sa kasikatan, nakahanap ako ng aliw at tagumpay sa American football field. Ang laro ay naging aking pagtakas, isang lugar kung saan ako nagtagumpay at natagpuan ang isang pakiramdam ng pag-aari. Ang hilig na ito ay nakakuha sa akin ng isang football scholarship sa Northern Michigan University, isang napakalaking tagumpay, kaya ako ang unang miyembro ng aking pamilya na pumasok sa kolehiyo. Bagamat hindi ko itinuloy ang isang profesional na karera sa football, ang disiplina at dedikasyon na itinanim ng esport ay humubog sa aking diskarte sa buhay. Alam ko ang halaga ng edukasyon at walang pagod na nagtrabaho upang makamit ang aking mga layunin sa pag-aaral. Sa huli ay naging una sa aking pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Pagkatapos ng graduation, nag-navigate ako sa iba't ibang trabaho, na palaging hinihimok ng matinding determinasyon na magtagumpay. Sa 26, naabot ko ang isang makabuluhang milestone, naging Vice President of Sales para sa isang Swedish housewares company. Para sa marami, ito ay kumakatawan sa isang tugatog ng tagumpay, isang malaking tagumpay sa gayong murang edad. Pero para sa akin, parang hangkag. Kulang ang passion, layunin, malalim na kahulugan ng katuparan na hinahangad ko. Dumating ang aking epipanya sa isang pagbisita sa isang maliit na tindahan na nag-order ng malaking order para sa aming mga drip coffee maker. Ang dalawang may-ari, na puno ng sigasig, ay nagpatakbo ng isang negosyo na nakasentro sa buong butil ng kape, tsaa, pampalasa, at mga aksesorya sa paggawa ng kape. Ang pagsaksi sa kanilang pagkahilig sa isang bagay na tila simpleng kape ay nagpasiklab ng isang bagay sa loob ko. Ito ay 1981, isang panahon kung saan ang kape ay higit na tiningnan bilang isang mabilis na pag-aayos ng caffeine, isang functional na inumin sa halip na isang karanasan. May nakita pa akong mas malalim. Nadama ko ang isang agarang koneksyon sa kanilang paningin, isang taginting sa kanilang dedikasyon. Sa loob ng isang taon, walang humpay kong hinabol ang pagkakataong makasali sa kanilang team. Tumawag ako, bumisita ako, nagpumilit ako, hanggang sa malamang na maging istorbo. Sa wakas, nagbunga ang aking pagpupursage, at ako ang naging direktor ng marketing nila.
Makalipas ang isang taon, ang isang business trip sa Milan ay nagbigay ng mahalagang pagbabago. Ang kultura ng kape ng Italyano ay nakatayo sa lubos na kaibahan sa diskarte ng Amerikano. Sa Italia, ang kape ay higit pa sa inumin, ito ay isang ritual, isang panlipunang karanasan, isang lugar ng koneksyon. Ninamnam ng mga tao ang kanilang kape, nakikisali sa pag-uusap at pinahahalagahan ang galing ng paghahanda nito. Ito ang nawawalang piraso, ang pananaw na humuhubog sa aking kinabukasan. Ibinahagi ko ang aking pananaw sa mga may-ari ng tindahan, na naisip ang isang karanasan sa coffee house na sumasalamin sa modelong Italyano. Gayunpaman, kontento na sila sa kanilang kasalukuyang modelo ng negosyo, na nakatuon sa maramihang pagbebenta kaysa sa mga individual na inumin. Naunawaan ko ang kanilang pananaw. Ang merkado ng Amerika ay hindi pa handa para sa sopistikadong kultura ng kape na aking naisip. Hindi napigilan, nagpasya akong gumawa ng sarili kong coffee shop. Ang hamon ay nakakatakot, ang pagtataas ng $1.60 milyon sa isang taon. Lumapit ako sa 242 na individual, nahaharap sa 217 na pagtanggi, isang nakakagulat na 70% na rate ng pagtanggi. Marami ang nag-dismiss sa aking ideya bilang hindi makatotohanan, hindi kumikita, isang hanggal na gawain. Pumasok ang pag-aalinlangan, ngunit ang paglaki ko sa kahirapan ay nagdulot ng katatagan na hindi ako papayag na matalo. Hindi ako nadala sa paghahangad ng kayamanan, nadala ako ng paghabol sa aking mga pangarap. Nakakuha ako ng sapat na pondo para buksan ang aking unang tindahan, Il Giornale. Ang paunang pakikipagsapalaran ay puno ng mga pagkakamali, ngunit mabilis akong natuto, umangkop at umunlad hanggang sa makamit namin ang taunang benta na $250,000. Ito ay pag-unlad, ngunit ang isang bahagi ng aking paningin ay nanatiling hindi natutupad. Ang tindahan na labis kong hinangaan at pinagtrabahuan ay tuluyang nabenta. Masyadong malalim ang koneksyon na naramdaman ko sa negosyong iyon para bitawan ito. Noong 1987, binili ko ang kanilang 6 na tindahan sa halagang $3.80 milyon, pinagsama ang mga ito sa sarili ko at inaako ang tungkulin bilang CEO ng Starbucks Coffee. Oo, ang Starbucks na kilala mo ngayon ay nagmula sa maliit na tindahan kung saan ko unang natuklasan ang aking hilig. Gayunpaman, ang Starbucks ng 1987 ay ibang-iba sa magiging pandaigdigang kababalaghan. Sa paglipas ng mga taon, binago ko ito sa coffee house na lagi kong naiisip, isang lugar na higit pa sa simpleng pag-inom ng inumin. Ito ay naging sentro ng komunidad, isang lugar para sa pag-aaral, pakikisalamuha, at pagpapahinga. Ngayon, ipinagmamalaki ng Starbucks ang mahigit 26,736 na tindahan sa mahigit 75 bansa, na gumagamit ng mahigit 300,000 katao. Ngunit ang aking pinakamalaking tagumpay ay hindi nasusukat sa bilang ng mga tindahan o sa bilyon-bilyong kita. Ito ay nakasalalay sa paraan ng pagtrato namin sa aming mga empleyado, na tinatawag kong mga kasosyo. Nagbibigay ang Starbucks ng mga opsyon sa stock, komprehensibong pangangalagang pangkalusugan, pangangalaga sa ngipin, mga plano sa pagre-retiro, tulong sa pag-aampon, at bayad na tuition sa kolehiyo, mga benepisyong hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon ng aking ama na matamasa. Habang siya ay pumanaw bago nasaksihan ang aking tagumpay, naniniwala akong ipagmamalaki niya ang kumpanyang aking itinayo, isang kumpanyang inuuna ang mga empleyado nito at nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pataas na kadaliang mapakilos. Hindi ko natagpuan ang Starbucks, ngunit hinubog ko ang pagkakakilanlan nito. Ginawa itong isang pandaigdigang tatak na sumasalamin sa aking mga pinahahalagahan at tinutupad ang aking panghabambuhay na pangarap na lumikha ng isang kumpanya na tinatreto ang mga empleyado nito ng may paggalang at dignidad na nararapat sa kanila. Ito ay hindi kailanman tungkol sa pera, kita, o kayamanan. Ito ay palaging tungkol sa mga tao. Yan ang tagumpay ko. Iyon ang pinakadakilang tagumpay ko. Ang pangalan ko ay Howard Schultz, at ito ang aking kwento.